Wala naman talaga eh. Kasi alam niyo sa totoo lang, si Sara naman, wala naman talagang hatak sa tao yan. In fact, ito ibubunyag ko ito. Yun. Noong 2021, na before magkaroon ng filing of candidacy, nagpa-survey ang Malacanang. Si Digong pa yun. Si Digong pa yun. Nagpa-survey sila at ang inutusan nilang mag-survey sa kanilang mga distrito ay ang mga congressman. Yung tinatawag nila na internal survey. Ngayon, yung mga congressman naman na marami sa kanila, mga kaibigan ko, nagkukwento sa akin na sinasabi nila na, Lar, alam mo naman, Marcos naman talaga kami. Kaya lang inutusan kami mag-survey dun sa mga distrito namin. Ang lumalabas ito nung tinipon na yan, nung kinulate na yung resulta ng kanilang mga survey, ang number 1 ay si BBM. Malayo, nasa 18%. At ang sumunod ay si Leni Robredo. Hindi si Sara. Hindi si Sara. Ito, malalaman mo. Si Leni ay nakakuha ng 11%. And si Isko ang pangatlo na nakakuha ng 6%. At si Sara naman ay 4% lang. Pang number 4 lang siya. Ang baba. Napakababa. So propaganda lang pala yan. That is the reason why kahit anong pilit ng ginagawa kay Sara noon tumakbong presidente, ayaw niya. Lumawit na yung dila nila Vivian Velez Correct. kaka-run Sara run. Totoo. Kaya nangyari, wala. Even yung mga live podcast nila noon na nationwide daw na sinasabi nila Sara run, may mga chapters. Makikita mo yung views, 35. Diba? 26, yung hindi man lang umaabot ng 100. So, paano mo masasabi may tao sila? And confirm yan noong yung mga maisog rallies, walang tao. Mga upuan lang nandun. At saka, karamihan pa doon, mga bit-bit nila ng mga vloggers. Correct. So, ibig sabihin niya, check yung motorcade rally nyo nung eleksyon, karamihan doon, BBM talaga. Ay, BBM talaga yun. 99%. BBM yun. Nasaksihan ko yan kasi kasama ko Lahat ng rallies yan kasama ko At yung mga motorcade. Ngayon, ganito. Bakit ikukwento ko bakit na si Sara ay tumakbong vice president. Nung matansya ni Sara na talagang hindi naman siya panalo, wala siyang kapanapanalo kay BBM kung magtutuloy siya ng eleksyon. Nag-file siya as mayor ng Davao, di ba? Okay. Sinasabi niya talaga wala siyang planong tumakbo. Ngayon, nagagalit nga sa kanya yung tatay niya dahil ang gusto ng tatay niya ay tumakbo siya. No? Ang nangyari, may kumausap sa kanya na isang family friend na isang lawyer din na ang sabi sa kanya, alam mo ikaw, sikat ka ngayon, pinapansin ka ng mga tao dahil kasi anak ka ng presidente. Pag bumaba na yung tatay mo bilang presidente, makakalimutan ka rin ng mga tao and it will be very, very difficult for you to enter national politics. So ang dapat na gawin mo ngayon, tumakbo kang vice president kay BBM. Tama. Kasi dyan, wala kang gastos halos at sure kang panalo kasi kung bibit-bitin ka ni BBM. Tama. Oh.